Ang sabi ng isang mangangaral ng Islam, si Apostol Pablo at Apostol Pedro ay mga bulaan umano dahil sila ay pinatay. Panoorin po ninyo ito kung paano babalik sa kanila ang kanilang argumento. Ang videong ito ay hindi para manira ng anumang samahan at relihiyon, kundi paghahambing at pagsusuri base sa Biblia at mga referensya. Mapagpalang araw mga kapatid. Kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malaya po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Sabi ng isang mangangaral ng Islam, ang kamatayan umano ni Apostol Pablo at Apostol Pedro ay patunay na sila ay mga bulaang sugo. Talaga ba? Mali siya, mga kapatid. Ang kanilang kamatayan ay hindi patunay sa pagiging bulaang sugo, kundi sa pagiging martir sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi alam niyo naman sa panahon ng mga apostol at sa mga sinaunang Kristiyano, lalo na kung babasahin niyo ang Book of Acts, sila ay pinag-uusig at pinagpapatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Isa pa nga si Apostol Pablo sa umuusig sa mga Kristiyano nung hindi pa siya mananampalataya ni Kristo. Pero nung naging mananampalataya siya kay Kristo, isa na rin siya sa mga inuusig ng mga hindi mananampalataya ni Kristo. Maging sa panahon na ito, ang Kristyanismo ay ang pinaka-inuusig na relihiyon sa mundo. Isipin mo, sa Nigeria pa lang, ilang libong Kristiyano na ang pinatay sa pangunguna ni Boko Haram, isang leader ng Islamic terrorist. Napakarami ng Kristiyanong pinatay ni Boko Haram dahil gusto niyang i-overthrow ang gobyerno ng Nigeria sa pag-impose ng Sharia law sa pamamagitan ng dahas. I-search nyo ang Boko Haram, lalabas ang mga nagawa niyang against religious freedom and human rights. At alam niyo po ba, 52 countries ngayon pahirapan ipasok ang Christian materials? At sa ibang non-democratic countries, ang mga churches ay patago or underground ang pananambahan dahil hindi ganun kaluwag ang pananampalatayang Kristyanismo sa kanilang bansa. Kaya naman ang kamatayan ng mga apostol ay hindi patunay sa pagiging bulaang sugo, kundi nagpapatunay sa kanilang pagiging martir sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa Matthew 28 verse 18 to 20, gusto ng Panginoon maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa sa ikaliligtas ng mga nagsisampalataya. Sa Luke 8:12 naman, ayaw ni Satanas maipangaral ang Ebanghelyo kasi alam niya na ang sumampalataya tiyak maliligtas. Kaya ito ang ating counter-argument. Sabi ng mangangaral na ito, bulaan umano si Apostol Pablo at Apostol Pedro dahil sila ay kalunos-lunos na pinatay. The false prophet and the dreamer of dreams shall be put to death. All false prophets, according to the Bible, shall be put to death. I'm asking the question, how did Paul end his life? What was the end of Paul? Paul was beheaded, cut into pieces. Where? In Rome, at the time of Emperor Nero. He was beheaded and cut into pieces. In the Bible, Deuteronomy chapter 26 verse 14 said, the false prophet and a dreamer of dreams shall be put to death. How was Peter killed? Peter was hung on the cross upside down. False prophets. Ibig sabihin pala, logically, base sa kanyang argumento, si Allah ay hindi Diyos at si Muhammad ay bulaang propeta. Bakit? Alamin natin. Let us assume na totoong Diyos si Allah only for the sake of his argument. Una, sa Quran chapter 2 verse 87, si Allah ay nagpadala ng mga sugo at ang karamihan ay pinatay. Ibig sabihin, ayon sa argumento ng mangangaral ng Islam na ito, ang karamihang sugo ni Allah ay mga bulaan kasi kalunos-lunos na pinatay. Pangalawa, ayon sa mangangaral ng Islam na ito, kung sasabayan natin ang kanyang argumento, si Muhammad ay bulaang propeta dahil kalunos-lunos na pinatay ni Zainab. Gusto kong tandaan niyo ito sa Quran chapter 69 verses 44 to 46. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Ayon kay Allah, kung si Muhammad ay magbibigay ng kabulaanan, papatayin siya by cutting his artery or aorta. Natupad ba ito? Yes po. Sahih al-Bukhari 4249. Narrated Abu Huraira, when Khaybar was conquered, a cook ship containing poison was given as a present to Allah's apostle. Nung na-conquered ni Muhammad ang Khaybar, si Zainab na isang Jewish woman, naging slave niya at nilason siya nito. Proud pa si Muhammad na hindi raw siya
tatablan ng lason. Sahih Muslim, a Jewess came to Allah's messenger with poison muton, and he talked of what had been brought to him. When the effects of his poison were felt by him, he called for her and asked her about that. Whereupon she said, I had determined to kill you. Therefore he, Muhammad, said, Allah will never give you the power to do that. Nilason ni Zainab si Muhammad dahil pinatay ni Muhammad ang pamilya at lahi nito. Ibn Sa'id, page 252. The Apostle of Allah sent for Zainab bint al-Harith and said to her, What induced you to do what you have done? She replied, You have done to my people what you have done. You have killed my father, my uncle, my husband. So I said to myself, if you are a prophet, the foreleg will inform you. And others have said, if you are a king, we will get rid of you. Umipikto kay Muhammad ang lason sa mahaba-habang panahon. Tiniis niya ito at alam mismo ni Muhammad na ang kanyang karamdamang ito ay dahil sa kanyang kinaing lason mula kay Zainab. Sunan Abu Dawud, Bishr said to the prophet during the sickness of which he died, What do you think about your illness, Apostle of Allah? I do not think about the illness of my son, except the poison sheep of which he had eaten with you at Khaybar. The prophet or Muhammad said, And I do not think about my illness except that this is the time when it cut off my aorta. This is the time when it cut off my aorta. This is the time when it cut off my aorta. Dahil nga sa epekto ng lason ay naging kalunos-lunos si Muhammad. Sunan Ibn Majah 1622. Aisha said, I never saw anyone suffer more pain than the messenger of Allah. Kaya sabi ni Muhammad kay Aisha bago siya namatay, Sahih al-Bukhari, the prophet in his ailment in which he died used to say, Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar, and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison. My aorta is being cut from the poison. Nakita po natin na umipikto ang lason ni Zainab kay Muhammad. Bakit nga madinanas ni Muhammad ang ganitong paghihirap? Balikan natin ang sabi ni Allah sa Quran chapter 69 verses 44 to 46. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين. Ano nga ulit ang sabi ni Muhammad bago siya namatay? Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison. Ano nga ulit ang sabi ni Allah? ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Confirm mga kapatid, sabi ni Allah, papatayin niya si Muhammad by cutting his aorta kung nagsasabi ito ng kabulaanan. Natupad ba ang sabi ni Allah sa Quran 69 verses 44 to 46? Yes, pinahintulot sa pamamagitan ng paglason ni Zainab. Ayon sa mga ngaral ng Islam na si Sheikh Muhammad Awal, ang kamatayan ni Apostol Pablo at Apostol Pedro ay patunay sa pagiging bula ang sugo. All false prophets, according to the Bible, shall be put to death. Kung ganun ang kanyang logic, ibig sabihin isang bulaang sugo nga si Muhammad dahil naging kalunos-lunos ang kamatayan nito sa pamamagitan ng paglason ni Zainab. Ganun pa man mga kapatid, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ng Islam ay ang tunay na Diyos
at hindi tayo naniniwala na si Muhammad ay sugo ng nag-iisang Diyos. Dahil ang tunay na sugo ng Diyos ay gaya ni Apostol Pablo at Apostol Pedro na naging martir sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, may ipangaral lang ang ebanghelyo sa ikaliligtas ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung gusto mong maligtas mula sa kapahamakan ng impyerno, kahit saang relihiyon ka pagaling, kaya kang iligtas ng Diyos kung ikaw ay sumampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat wika mismo ng Panginoong Hesukristo na nagsasabi, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan niya. Siya po ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at ang nagmamay-ari ng buhay na walang hanggan ay ang nag-iisang Diyos. Kaya po ang mga apostol ay ipinangaral ang Panginoong Hesukristo na nag-iisang daan tungo sa kaligtasan. Acts 4 verse 12. Walang ibang pangalan si Kristo na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat po nating ikaliligtas. Ang sabi po sa Acts 16:31, believe or sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at ikaw tiyak maliligtas.